Bago tayo magsimula, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa sa kwarto at siguraduhin mong tao ang kasama mo. May mga kwarto na hindi mo dapat pinapasok, lalo na kung hindi mo naman ito makita sa umaga. Isang lalaki ang lumipat sa bagong bahay, pero tuwing gabi lang, may nadadagdag na kwarto sa loob nito. At ang mas nakakatakot, may nakatira doon na ayaw umalis. Lumipat si Daniel sa isang lumang bahay sa probinsya. Murang-mura niya itong nakuha, halos kalahati ng normal na presyo. Sabi ng ahente, matagal na kasing walang nakatira. Hindi na siya nagtanong pa. Unang gabi niya sa bahay, tahimik. Sobrang tahimik. Walang sasakyan, walang kapitbahay na maririnig. Parang patay ang paligid. Habang naglilibot siya sa loob, binilang niya ang mga kwarto. 1, 2, 3. 3 kwarto lang. Simple lang ang layout. Pero nang sumapit ang hating gabi, may narinig siya. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok mula sa loob ng bahay. Sinundan niya ang tunog, papunta sa dulo ng hallway, at doon niya nakita isang pinto. Napakunot ang noo niya. May kwarto ba dito? Bulong niya. Hindi niya ito napansin kanina. Sigurado siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Kriik! Madilim ang loob at malamig. Pagpasok niya, may nakita siyang kama. Luma, may kumot, at parang may nakahiga. Bigla niyang isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim. Pagod lang to, sabi niya. Hindi na siya bumalik. Kinabukasan, sinubukan niyang hanapin ulit ang kwarto. Pero wala. Walang pinto. Walang kahit anong bakas. Parang hindi ito nag-e-exist. Lumipas ang mga araw. Inisip niyang baka nananaginip lang siya. Pero pagsapit ng gabi, bumalik ulit ang tunog. Tok, tok, tok. At muli, nandun na naman ang pinto. Parehong lugar. Parehong itsura. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng flashlight at binuksan niya ulit. Mas malinaw na ngayon, may kama, may lumang aparador, at sa sulok, may salamin. At sa kama, may nakahiga nga, isang tao. Dahan-dahan siyang lumapit at habang papalapit siya, unti-unting lumilinaw ang mukha. At doon siya napaatras dahil ang nakahiga, siya, parehong mukha, parehong damit, parang patay. Napatakbo siya palabas, isinara ang pinto at hindi na lumingon. Kinabukasan, wala na ulit ang kwarto. Pero may napansin siya. May gasgas sa braso niya. Parang may humawak. Hindi na siya mapakali. Sinubukan niyang i-video ang hallway. Iniwan niya ang kamera buong gabi. Kinabukasan, pinanood niya ang footage. Una, normal, tahimik, walang nangyayari. Pero pagdating ng 12:03 AM, biglang nagdilim ng hallway at unti-unti lumitaw ang pinto. Nanlaki ang mata ni Daniel. Hindi siya makapaniwala. At mas lalong nakakatakot, ang pinto dahan-dahang bumukas mag-isa. At mula sa loob, may lumabas. Isang lalaki. Mabagal ang lakad, hindi normal, parang pilit. At habang papalapit sa kamera, nakita niya ang mukha nito. Siya. Biglang nag-static ang video. Napatayo si Daniel. Dahan-dahan niyang pinalingon ng hallway at doon niya narinig, tok, tok, tok. Pero hindi na ito mula sa pinto. Nanggagaling na ito sa loob ng kwarto niya. Dahan-dahan niyang nilingon ang likod niya at sa sulok ng kwarto,
May pinto. Hindi niya ito nakita kanina. Unti-unti itong bumukas. At sa loob, may kama. At sa kama, may nakahiga. At sa tabi nito, may nakatayo. Nakatingin sa kanya. Gumingiti. At saka ito nagsalita. Palitan na tayo. Biglang namatay ang ilaw. Tahimik, walang kahit anong tunog. Pagdilat ni Daniel, nasa kama na siya. Parehong kama, parehong kwarto, parehong amoy. Pero may mali, hindi siya makagalaw. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas na boses. At doon niya nakita ang sarili niya. Nakatayo sa tabi ng kama, nakatingin sa kanya. Gumingiti. Unti-unti itong yumuko at bumulong. Salamat sa pagpasok. Biglang namatay ang paningin ni Daniel. Unti-unti. Kinabukasan, normal ang lahat. Maaraw, tahimik, at si Daniel naglalakad sa loob ng bahay. Parang walang nangyari. Ngunit kung mapapansin mo ng mabuti, hindi siya kumukurap. Hindi rin siya humihinga. At tuwing dadaan siya sa hallway, pananandali siyang humihinto at tumitingin sa isang pader. Isang pader na parang may pinto na hindi mo makita sa umaga. Pero kung titignan mo ito ng matagal, may maririnig ka. Tok, tok, tok. At kung lalapit ka, maririnig mo ang boses. Mahina, pilit, takot na takot. Huwag kang papasok. Huwag kang gagaya sa ginawa ko. Dahil sa likod ng pader na iyon, nandoon pa rin si Daniel. Gising, nakatingin sa iyo at naghihintay na ikaw naman ang pumasok. Kung may maririnig kang kumakatok sa pader ng bahay mo at humihingi ng tulong gamit ang sarili mong boses, lalapitan mo ba o tatakbo ka palayo?